Tingnan po nyo ito na may viral na. Yan, ICI chairman, kaya mo sabihin sa ginoong ito, yung mga propaganda mo, panay po kawalang hiyaan eh. Nalulunod na, patay na yung mga Pilipino eh. Ang sasabihin mo lang, what the world needs now is love, tayo'y magmahalan. Katatapos lang ng napakalakas na bagyo. Grabe ang baha sa Cebu. Nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao, sa 3rd District. Ang congressman po ng 3rd District ng Davao City ay si Congressman Isidro Cid Ungab. Si Congressman Isidro Cid Ungab, siya po ang nakabisto doon sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report during the 19th Congress. So nandoon sila kahit alam nilang nalunod yung ating mga kababayan sa Cebu. Ganyang kawalang hiya eh. Ganyang kawalang hiya. Bakit? Anong layunin? They want to discredit Cid Ungab. Wala ho kayong makikita sa ginagawa ninyo. At yung mga bahagi ng ICI, wag ho kayong papagamit na kayo eh. Meron nga dyan eh, yung sinasabi pa na meron pa siyang message eh, yung chairman. Ang sabi niya, what the world needs now is love. Lokohin mo ang lelang mo. What the Filipino is demanding now is justice, transparency, and full accountability. Yan sanang mga salita at katagang yan ang mamutawi sa bibig mo. Hindi yung mga what the world needs now is love. Kabaduyan mo yan eh. Binobobo mo ang mamamayang Pilipino. Buti na lamang, meron tayong advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso kahit na yung mga inakala nating prestihiyosong mga tao, sila pa ang humihila. Ginagawang usapang bangketa, yung napakahalagang usapin, panglipunan. Para lang po ma-realize nila, yes, the Filipino needs to be cared for. Yes, the Filipinos need so much love. Tingnan po nyo ito na may viral na. Yan, ICI chairman, kaya mo sabihin sa ginoong ito, yung mga propaganda mo. Tingnan po nyo yan. Panay po kawalang hiyaan eh. Nalulunod na, patay na yung mga Pilipino eh. Ang sasabihin mo lang, what the world needs now is love, tayo'y magmahalan. Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? ICI chairman, yung mga mainstream media, kaya nyo kayong humarap sa ginoong ito, sa pamilya nito? Nalunod na yung tao, namatay na, propaganda pa rin. Isa lamang ito sa mga nabiktima dyan sa Cebu. At ang aking patuloy na pakikiramay po sa inyo. And in my own little way, I hope to uplift and open up and enlighten the minds of many Filipinos. Sobra na po yung pambubudol na ginagawa sa atin. Alright mga kababayan, so ito po yung live ni Attorney Vic Rodriguez kahapon kung saan binanata niya talaga at sinupalpal itong ICI chairman, no, kung saan nagpahayag kasi ito dun sa kanyang hawak na placard, no, na what the world needs now is love, parang ganun. Parang kinakailangan daw ng mundo ng pagmamahal, kumbaga pairalin yung pagmamahal despite of everything, no. So tama naman, no, kinakailangan talaga hindi mawala talaga yung pagmamahal natin sa ating kapwa, no. Ngunit kung ilalagay talaga natin to sa maayos na konteksto, itong nangyayari po dito sa ating bansa, lalo na po itong nagdaan na napakalupit na bagyong Tinyo, ay talagang grabe, no? Despite of ganito na yung nababalitaan natin na napakarami ng mga kababayan yung mga nagbuwis ng kanilang mga buhay, mga namatay, yung iba hindi pa po nahahanap, patuloy pa rin tong investigasyon doon sa Davao ng ICI na kung saan wala naman dong naganap na napakalaking pagbaha or what. Ang kinakailangan talaga mga kababayan tutukan ngayon sa panahon ngayon is yung ating mga kababayang nangangailangan ng agarang tulong, no? So kailangan alam ng ating gobyerno kung ano ba yung dapat i-priority sa mga panahon ngayon. Hindi naman natin gustong ihinto itong investigasyon. Kung mag-iimbestiga sila, sige go. Hanggang imbestiga lang naman yung nangyayari, diba? Kung iisipin natin, napakatagal na panahon buhat ng malaman niya at madiscover itong paggamit sa maanumalyang paggamit nga po ng pondo sa flood control. Pero up until na wala pa rin pong nakukulong. Wala pa rin pong nangyayari, no? Dahil itong ICI, yung ginagawa nga nilang investigation ay closed door investigation, which is hindi po natin alam kung ano po yung nangyayari dyan sa loob at ano ba yung napag-uusapan nila. So tayong mga mamamayang Pilipino ay para lang naghihintay kung ano yung ipifeed sa atin
at dapat ayun na yung paniwalaan natin. Ngunit mga kababayan, napakarami na po natin, 'no, nagising at alam na natin na tayo ay pinapaikot-ikot lang nito, 'no. At, kahit ano ngang gawin nila, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, kahit anong gawin nilang propaganda, hindi magsisinungaling yung numero. So, ang dami ng lumalabas sa social media, sobrang gulo na ng Pilipinas, mga kababayan. At, habang, patuloy nga po yung pagdating at ng mga bagyo, kagaya ngayon na may inaasahan na naman tayong napapasok dito sa Pilipinas na napakalakas na bagyo at hindi pa recover yung ating mga kababayan sa Cebu, buhat nung lindol na nangyari sa kanila tapos ngayon naman yung bagyo na napakaraming kumitil ng kanilang, buhay diyan sa mga kababayan natin diyan at maraming ari-arian at, kabuhayan ang nawasak, mga tahanan na nasira. So, imagine ninyo 'yan, mga kababayan, 'no. Dapat itong gobyerno 'to alam nila kung sino at ano yung dapat nilang iprayoridad sa panahon ngayon, hindi yung propaganda, propaganda, pamumulitika. Kasi mga kababayan, dito pa lang sa naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, ngayon ko lang napagtanto na yung, iniimbestigahan pa lang nilang lugar dito sa Davao City ay, baluarte po pala ni Congressman na Sid Ungab, 'no, na booking sa kanila dito sa Vicecam, 'no, kung maaalala niyo po. Kaya parang pagka malilink mo kung ikaw malawak yung pag-iisip mo, bakit sa dinabi-dami ng lugar, mga kababayan, dun pa talaga sa mga lugar na talagang, kinakalaban ninyo. Obviously, mga kababayan, 'no, parang talagang pamumulitika talaga 'to. Samantalang, ito nga pong, ginagawa ni dating, Governor, Chavit Singson, si Manong Chavit, na hinahamon niya itong si, presidente na imbestigahan yung kanyang baluarte sa Ilocos Norte. Pero up until now, mga kababayan, wala tayong nababalitaan tungkol diyan. Kaya dito niyo na lang makikita, 'no, na talagang parang may something, 'no, something's fishy na nangyayari. At ito lang naman ay opinyon ko, 'no, kasi based sa mga nababalitaan ko, talagang parang puro tira sa mga Duterte, puro tira sa mga, kalaban nila sa mga oposisyon na tumutulig sa kanila, yung mga nag-booking sa kanila, 'no. Yun yung binabalikan nila. So ngayon na naman meron nababalita na nag-ano daw, naghain daw ng, ay ang ano, ICC naman dito laban kay, Senator, Bato de la Rosa, 'no. Pero pinabulaanan naman 'yan at, wala pa nga daw pong, warrant, chuchu. So ang gulo, gumugulo po yung ano, isip ng mga tao at 'wag po tayong magpapalinlang, mga kababayan, 'no. 'Wag po tayong malilito, 'wag tayong makakalimot at dapat talaga nating bantayan itong, pagtugon at pagresolba sa issue po ng flood control kasi mga kababayan, nakakadurog po ng puso, 'no? Yung ating mga nakikita sa social media, kahit ako galit na galit talaga ako sa mga nakikita ko, lalo na itong pinakita ni Attorney Vic Rodriguez. Napanood ko yung video na 'yan na nag-viral po sa Facebook at naiyak ako, 'no, dahil hindi ko alam kung asawa niya ba 'yan o kapatid na nire-revive niya po, 'no, sa taas ng bubong na wala kang kalaban-laban, mga kababayan. Wala kang kaalam-alam na dapat itong mga flood control project na 'to, mga kababayan, ay siyang poprotekta sa ating mga, mamamayan dito sa Pilipinas, 'no, na sila yung, magtatatag sana ng, magiging proteksyon natin at pundasyon laban po sa mga ganitong kalamidad. Pero anong nangyari? Yung iba dito, kung masaklap ay ghost project pa, yung iba substandard. Meron nga pero substandard naman. So imagine ninyo yung pagbabayad natin ng buwis para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Samantalang sila nagpapakasarap sa buhay, kamkam lang ng kamkam sa kaba ng bayan. Tayo yung nagdurusa, tayo yung kawawa, tayo yung laging, ah, nasa pinakailalim na pilit nating gustong umangat pero hindi tayo umangat-angat dahil patuloy yung mga problema, patuloy yung mga pagsubok na dumadating sa atin. So nakakagalit, mga kababayan. Ito lang yung sentimiento ko dito sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez, At yung pinakita niyang larawan ay talagang na-trigger talaga ako diyan, mga kababayan, 'no. At alam ko naman hindi lang ako yung nagagalit, 'no, sa nangyayari po sa ating bansa. Kung may nais silang imbestigahan, mga kababayan, unahin muna sana nila yung pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta. I-set aside muna 'yan for a while. Hindi naman mawawala 'yan, Kung kayo nga hindi niyo kayang ipakita kung sino nga ba talaga yung mga mastermind kahit alam naman na natin, 'no. Pero still, siyempre hindi pa rin natin masasabi na guilty yung isang person kung hindi pa siya hinahatulan ng korte. So tanging ang korte lamang ang, tunay niyan kung may mga sapat na ebidensya. Pero hangga't
wala pong ebidensya, walang matibay na ebidensya at walang hatol ng korte, hindi natin masasabi na yung mastermind ay guilty talaga. So yun yung mahirap mga kababayan, kasi kapag mayaman, talagang ang tagal ng magiging proseso niyan kasi labasan ng pera yan. Alam alam naman natin yan, eh. Sabihin na natin yung totoo, pero 'pag mahirap ka mga kababayan, napakabilis mong makulong, napakabilis mong hulihin. Grabe mga kababayan, nakakagalit talaga. So again, ito yung mga naging, sentimiento ko at, opinyon dito po sa nangyari nga po sa ating, bansa, ang patuloy na pagnanakaw sa gapan ng bayan at itong mga nangyayaring unos sa ating bansa. Siguro hindi ko masasabi kasing, binigay ng Panginoon 'no, yung parang blessing in disguise na mabuking yung, kaanomalyahan sa paggamit ng pondo lalo na dito sa flood control. Kasi masakit din mga kababayan dahil may mga nagbuwis ng buhay na wala namang kamalay-malay. Pero dahil dito sa mga nangyayari ay talagang hindi na nila maitatago yung kapalpakan ng mga ginawa nila. Kaya kinakailangan mga kababayan magbayad talaga yung mga taong, sangkot dito at, sana hindi sila patulugin ng kanilang mga konsensya 'no, sa ganitong nangyayari sa kanilang mga nababalitaan at nakikita at napapanood. Sana hindi sila patulugin ng kanilang konsensya. At sa mga may alam naman diyan sa gobyerno, sana 'no, itigil niyo na at bumaba na kayo sa puwesto kung di niyo kaya talagang maglingkod sa ating bansa. Dahil mahirap na, eh. Kayo yung driver ng, bansa natin at kayo lang ang nakakaalam kung saan papunta yung ating, future. Kawawa yung kabataan mga kababayan. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna at panoorin niyo po yung kabuuang, live ni Attorney Vic Rodriguez para mas maintindihan niyo po yung konteksto nito 'no. So akin ay, hinighlight ko lamang po yung, gusto kong i-explain sa inyo. Again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.